Hindi ko akalain na ang lalaking una kong minahal ay hindi pala tao at ang pag-ibig naming dalawa ay may kapalit na sumpa. Ako si Caspar at ang kwentong ito ay ipinadala sa akin ng isang babae na itago na lamang po natin sa pangalang Amara, isang dalagang taga-Samar na minsang naglalakad lang pauwi mula sa palengke hanggang sa mabuksan niya ang mundo ng mga engkanto nang hindi niya inaasahan. Taong 1994 nang mangyari ang lahat. Sabi ni Amara sa bayan nila sa Samar, karaniwan na raw ang makakita ng mga anino, mga aswang at engkanto. Pero wala daw ni isa sa kanila ang kasing kakaiba. Ang lalaking unang bumihag sa puso niya. Wala pa raw siyang nobyo noon. 17 lang si Amara. Simple, tahimik, at lumaki sa simbahan. Nagakuro siya tuwing linggo at tumutulong sa tindahan ng ina niya sa palengke. Walang bisyo, walang barkada. Walang ibang mundo kundi ang simbahan, eskwelahan at palengke. Pero isang araw noon, matapos daw siyang maghatid ng produkto sa kabilang barangay, napaaga ang dilim. Naglakad siya mag-isa sa madamong daanan papunta sa kanila. Dinala niya ang sako ng gulay. Medyo mabigat. Kaya pinili niya ang shortcut. Isang makitid na trail sa gilid ng sapa. Tahimik at walang ilaw. Habang naglalakad siya, may naaamoy siyang pabango. Hindi amoy lalaki, kundi yung parang bulaklak na sariwa na may halong ulan. Napalingon siya at sa may puno ng akasya, may nakatayong lalaki. Matangkad ito at maputi. Kaputing polo, tila nakangiti. "Magandang gabi," sabi ng lalaki. Hindi siya sumagot. Inabahan si Amara. Pero nangitian siya ng lalaki. Parang nawala ang kaba niya. Parang may tumapik sa puso niya na hindi niya maipaliwanag. "Delikado sa daan dito, iha. Pwede kitang samahan," dagdag ng lalaki. Ayaw niya sanang sumama dito. Pero nang magsimula na siyang maglakad, narinig niya sa likod ang yabag ng lalaki. Kasabay ng malamig na ihip ng hangin. Tumingin siya sa likod, pero wala. Pero paglakalingon niya sa kanan, nandoon na naman ang lalaki. "Mabilis kaya yatang maglakad, iha." Kinilabutan siya. Pero hindi siya makatakbo. Hindi siya makasigaw. Napapikit siya. Nang dumilat siya, nandun pa rin ang lalaki. Pero ngayon, hawak niya ang sako ng gulay at tinulungan siyang buhatin ito. Simula nung gabing iyon, ulit-ulit na raw silang nagkikita. Tuwing gabi, sa parehong daan, bigla na lang susulpot ang lalaki. Hanggang sa unti-unting naging natural na sa kanya ang presensya nito. Naging usap-usapan na sa kanila ang lalaking puti na palaging kasabay ni Amara pauwi. Anak, sino yung kausap mong lalaki kagabi? Tanong ng nanay niya minsan. Kaibigan lang po, Nay. Mabait siya. Tinutulungan akong magbuhat ng gulay. Pero walang nakakakita sa lalaki maliban kay Amara. Minsan sinusubukan siyang sundan ng kuya niya. Nagtatago ito sa kakahuyan. Pagbalik niya, nagalit ito. Amara, wala kang kasama. Ba't parang kinakausap mo yung hangin? Pero hindi hangin ang lalaki. Hanggang sa isang pagkakataon, nagkausap sila ng lalaki. "Amara, may ipapakita ako sa iyo," sabi ng lalaki noon. Sumunod siya. Dinala siya ng lalaki sa gilid ng sapa. May batong malaki at sa likod nito may makipot na butas na parang kuweba. "Umikit ka," sabi ng lalaki. Pagdilat ni Amara, wala na siya sa kakahuyan.
Nasa ibang lugar na sila. Maraming liwanag, mga taong hindi tao. Makikinis ang balat. Matataas, naglalakad na parang walang bigat. Tila engkantong lungsod. Maraming halaman na hindi niya pa nakikita kahit kailan sa mundo nila. At sa gitna, may upuan na ginto. Nasa beringan ka, sabi ng lalaki. Beringan? Di ba? Lamat lang yun. Hindi. At ako ang hari rito. Doon niya lang napagtanto. Hindi taong lalaking minahal niya. Isa siyang tikbalang. Hindi nakakatakot ang anyo nito. Sa lugar nila, bumalik ito sa natural niyang anyo. Kalahating tao, kalahating kabayo. Pero sa kabila ng kakaibang anyo, nagtataka siya bakit hindi siya natatakot. Amara, mahal kita. At gusto kitang manatili dito sa beringan. Ikaw lang ang mortal na pinayagan kong makapasok dito. Sabi ng tikbalang. Napaiyak si Amara. Mahal din niya ang nilalang pero alam niyang hindi siya kabilang sa mundo nito. Hindi ako pwedeng tumira rito. May pamilya ako. May buhay akong kailangang balikan. Kung lalabas ka ng beringan, hindi na tayong pwedeng magkita ulit. Sabi ng tikbalang. Binigyan siya ng isang gabi para mag-isip. Nanatili siya sa mundo ng mga engkanto, pinakain ng mga masasarap, pinakita ang ganda ng pamumuhay, walang gutom, walang sakit, walang hirap. Pero sa puso niya may puwang pa rin para sa kanya, ang tunay na mundo. Sa huling gabi hinarap niya ang tikbalang. Mahal kita, pero hindi ito ang mundo ko. Bulong niya. At yun nga, ang huling sandali. Bago siya lumpas ng baringan, binigyan siya ng tikbalang ng itim na kwintas. Hugis kabayo na may ukit ng buwan. Isuot mo ito kung kailan mo ako muling gugustuhing makita. Pagdilat niya, nasa tapat na siya ng bahay nila para lang siyang nanaginip. Pero sa palad niya, naroon pa rin ang kwintas. Makalipas ang ilang araw mula nang bumalik si Amara sa tunay na mundo. Parang nanahimik ang lahat. Tahimik na ang mga gabi at wala na ang pabangong dati niyang naaamoy. Wala na ang lalaking naglalakad sa gilid ng sapa at higit sa lahat, wala na ang kakaibang tibok sa puso niya tuwing dumidilim. Pero ang kwintas, ang itim na may ukit na buwan at kabayo, ay nananatili sa kanya. Araw-araw niyang tinitignan. Minsan, sinusuot niya bago matulog. Minsan hawak-hawak niya habang nag-iisa sa kwarto. At sa tuwing mahahawakan niya ito, naninikip ang dibdib niya. Hindi niya alam kung pag-ibig ba yun o lungkot o pangungulila sa isang mundo na hindi naman talaga sa kanya. Simula nung bumalik siya mula sa baringan, nagsimula na siyang managinip gabi-gabi ng mga kakaiba. At sa panaginip na yon, laging nandoon ang tikbalang. Minsan nasa anyong lalaki, minsan kalahating kabayo. Minsan kasama nila ang iba pang nilalang na parang mula sa ibang mundo. At sa bawat panaginip, laging nauuwi sa parehong tagpo. Bumalik ka, Amara. Bumalik ka sa mundo natin. Dito ka nababagay. Minsan, umiiyak siya pagkagising. Minsan tumatambay siya sa tabi ng sapa. Umaasang biglang lalabas ang lalaking minahal niya. Pero wala na. Nagpatuloy siya sa buhay, tumutulong ulit sa palengke, sumasama sa koro sa simbahan. Pero hindi na siya kagaya ng dati. Tahimik na siya, laging malalim ang iniisip, at laging malayo ang tingin. Napansin ito ng kanyang ina. Anak, parang malayo ka na sa amin. Parang hindi ka na ang Amarang kilala ko. Hindi siya makasagot dahil sa puso niya, alam niyang totoo ang sinabi ng ina niya. Hanggang sa isang gabi, ika-21 ng buwan. Gabi ng kabulugan ng buwan nang biglang umihip ang malakas na hangin. Habang naglalakad siya pauwi galing simbahan,
bigla niyang naamoy ulit ang pamilyar na pabango. Bulaklak at ulan. Napatigil siya. Amara, isang bulong. Hindi malakas pero malinaw. Napalingon siya pero walang tao. Pero nakasabit sa dibdib niya ang kwintas. Pagka-uwi niya, pinilit niyang matulog. Pero hindi siya mapakali. Nang madilat siya, nasa gitna na siya ng kakahuyan. Hindi niya alam kung paano siya napunta roon. At sa harap niya, nandoon ang lalaki. Ang tikbalang sa anyong tao. Bumalik ako dahil tinawag mo ako. Hindi kita tinawag. Sagot ni Amara na nanginginig. Isinuot mo ang kwintas. Ang kwintas na yan ay tawag. At dumating na ang panahon. Panahon para saan? Panahon para pumili ka. Kung mananatili ka sa mundong ito, o sasama ka sa akin sa beringan habang buhay. Ngunit bago siya makasagot, biglang may liwanag na kumislap sa langit. Kumulog at umambon. Mula sa paligid, may mga nilalang na tila mga anino. May mga mata at halos hindi mo maaninag. Mga bantay ng beringan. Bakit mo siya muling nilapitan? Tanong ng isa. May desisyon siyang kailangang gawin. Alam mong pag bumalik siya, hindi na siya makakauwi. Napatingin si Amara sa mga nilalang. Napatingin siya sa langit. Sa puso niya, mahal pa rin niya ang nilalang na nasa harap niya. Pero mas mahal din niya ang pamilya. Ang simpleng buhay niya, ang daigdig na tunay niyang ginagalawan. Hindi ko alam. Anong tama? Hindi ko alam. Anong pipiliin ko? Lumapit ang tikbalang. Kung pipikit ka, Amara, at hawakan mo ang kamay ko, dadalhin kita sa mundong walang hirap, walang takot, walang gutom. Pero hindi mo na sila makikita. Ang pamilya mo, ang daigdig mong ginagalawan, ang lupang nakasanayan mo. Pumulo ang luha ni Amara, pero sa huli, hindi niya hinawakan ang kamay ng tikbalang. Patawad. Pero kahit gaano kita kamahal, hindi ko kayang iwan ang mundo ko. Tumango ang tikbalang. Lumapit ito at hinalikan ang kanyang noo. At saka unti-unting nawala, kasabay ng mga anino ng beringan. Nang magdilat siya, nasa higaan na siya. Umaga na at sa kanyang dibdib, wala na ang kwintas. Pauna ang lumipas, nagkaasawa si Amara, nagkaanak. Pero sa puso niya, may puwang na hindi kailanman napuno. Hindi siya katang-isip. Hindi siya hallucination. Totoo ang tikbalang. Totoo ang beringan. At totoo ang pag-ibig namin. Kahit hindi kami para sa isa't isa. Hindi ko pinili ang pag-ibig namin. Pero hindi ko rin siya pinigilan. Mahal ko siya. Kahit hindi siya tao. Pero mas mahal ko ang pamilya ko. Kung balang araw ay tatawagin ako muli sa beringan, sana ay makapagpasya na ako kung ano ba ang dapat. Kasi ang totoo niyan ay malungkot talaga sa mundo natin. Oo, masaya pero mas nakakalamang ang lungkot na nararamdaman ko. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa pagkikinig sa kwento ng isang pag-ibig na hindi kayang tapusin ng mundo. Ako si Caspar. At ito ang isa na namang tunay na kwento ng dilim. Huwag kalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-share ang video kung nagustuhan ninyo ang istorya. Hanggang sa susunod na kwento. Paalam. Ang pangalan ko ay Tio Andong. 64 na ako nang huling beses kong masilayan ang sinag ng araw mula sa labas ng kagubatang ito. Tanging mga ilaw ng gasera, alitap-tap at kakaibang liwanag mula sa kabilang mundo ang nagsisilbing tanglaw ko dito. Hindi ako ermitanyo.
Pero ganun na rin ang trato sa akin ng mga taga-nayon. Hindi nila alam ang totoo kong papel. Ako ang tagabantay ng daang papasok sa Beringan. Hindi ito basta daan. Hindi ito pwedeng lakaran ng kahit sino. Hindi mo ito makikita sa mapa. At hindi rin ito maaaring daanan ng taong hindi sinasadya. Pero tiyak kapag ikaw ay tinawag, tiyak kahit anong ilagan mo, mapupunta ka pa rin dito. At kapag nakarating ka dito, 3 bagay lang ang pwedeng mangyari. Una, baliwalain mo ang daan at di mo na ito muling makikita. Pangalawa, pasukin mo ito at mawala ka habang buhay. Pangatlo naman, o kaya'y tulad ng iilan, pilit mong lalabanan ang tawag at magbayad ng malaking kapalit. Ako ang bantay para walang mangyari sa mga inosente. Pero minsan, may mga kaluluwang hindi mo kayang pigilan. Gaya ng isang batang babae na dumaan noong Oktubre 18 taong 1994. Gabi iyon, madilim ang langit dahil walang buwan. Tumitilawak ang mga manok ng 10 oras ng gabi. Sinyalis na may hindi pang karaniwan sa paligid. May amoy na kakaiba sa hangin. Parang pinaghalong pulbura, bulaklak sa lamay at dugong tuyo. Mula sa kubo kong may tabing ng dahon ng niyog, nakita ko siyang dumarating. Isang batang babae, mga nasa 12 anyos lang siguro. Nakaputing bestida na may bahid ng putik sa laylayan. Wala siyang tsinelas. Nakayuko siya habang naglalakad at sa bawat hakbang niya papalapit sa tinatawag kong daan ay nanginginig ang mga damo sa paligid. Sinubukan ko siyang tawagin. "Iha, huwag kang dadaan dyan!" Sigaw ko habang hawak ang lumang kampanilya ng alambre na ginagamit kong pangtaboy sa mga engkanto. Hindi siya tumigil. Tumindig ang balahibo ko nang bigla siyang lumingon. Maputla ang mukha niya. Nangingitim ang ilalim ng mga mata. Parang hindi siya natutulog ng ilang araw. "Nasaan po si inay? Doon po siya pumasok. Sabi niya, babalikan niya ako, pero ang tagal." Napaatras ako. Napatingin ako sa daan. Bukas ito. Hindi ito dapat nabubuksan, maliban kung may tawag. Pero ngayong bukas ito, ibig sabihin, may iniwan sa loob. At kung ang batang ito ay anak ng taong pumasok, malamang isa ito sa mga naligaw. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya. "Anong pangalan mo, Iha?" "Ako po si Simang." Sagot niya. At bago ko pa man siya mahatak palayo, may kamay na humawak sa kanyang balikat. Wala akong nakita sa likod niya, pero ang balat ni Simang ay unti-unting nagkukulay abuhin. Namumutla. Umayo ang mga balahibo ko sa batok. Ang liwanag sa gasera ko ay bigla na lang naglaho. Alam ko na ang ibig sabihin nun. Hinahabol na siya. Mabilis kong inaabot ang kampanilya. Pinatunog ito ng malakas. Sabay bulong ng orasyon na minana ko pa sa lolo ko. Pumikit si Simang. Tumulo ang luha niya habang nanginginig siya sa takot. "Inay, andyan ka ba?" Tanong niya habang unti-unting tinataas ang kamay niya. Parang sinusunda ng malamig na hangin sa ere. Doon ko siya sinampal ng banayad para matauhan. "Hindi mo yan, ina. Hindi mo siya makikita rito. Gusto ka nilang gamitin para pumasok sa daan." Sigaw ko. Mabuti na lang at nakinig si Simang. Hinila ko siya palayo, pero bago kami tuluyang makalayo sa daan, nakita ko ang mukha ng ina niya. Nakasilip mula sa dilim ng daan. Maputla, walang kilay. May dugo ang mata at itim ang dila na parang ahas.
Hindi iyon ang ina niya. Isa iyong nilalang mula sa loob. Habang hinahata ko si Simang palayo mula sa bukas na daan, ramdam kong hindi kami nag-iisa. May malamig na hangin na parang may nakasunod. Sa gilid ng mga mata ko, may mga anino sa kakahuyan. Minsan lumilitaw, minsan parang nawawala. Pero kilala ko ang presensyang yon. Sa mga nilalang mula sa beringan. Nagdasal ako sa isip ko habang sinisiguro kong hindi kami titingin pabalik. Isa sa mga unang aral na tinuro sa akin ng lolo ko. Kapag binuksan ang daan, may lalabas. At kung sisilip ka pa sa likod, may puputol ng ugnayan mo sa mundong ito. Tapos biglang napahinto si Simang. Manong, may humahawak sa kamay ko. Nanginginig na boses niya. Putya, hindi na kami aabot pabalik sa kubo. Nilabas ko ang botelya ng langis mula sa aking sako. Isang pinaghalong langis ng niyog, dugo ng manok, at pinatuyong dahon ng sambong. Ito ang huling depensa ko. Sinaboy ko ito pabilog sa paligid namin. Nang lumapat ang langis sa lupa, nagliyab ito ng asul na apoy. Sandaling liwanag lang, pero sapat para makita ko ang mga anyo nila. Tatlo silang engkanto, matatangkad, walang muka, at may baluktot na paa. Isang lalaki, dalawang babae. Nakalutang sila. Isa sa kanila may hawak pang peraso ng putol na bestida. Iyon ang suot ng nawawalang ina ni Simang. Kinuha niya siya ng beringan. Napaluhod si Simang. Humahagulgol, umiiyak ng pabulong. Inay, sorry po. Sana ako na lang. Pero hindi ko pwedeng hayaang mahulog din siya. Nilabas ko ang huling gamit ko. Isang balat ng ahas na binalot sa pulang sinulid. Isa itong panata ng tagabantay. Ginagamit lang kapag walang ibang paraan. Nang itali ko ito sa pulso ni Simang, nanginig ang buong lupa. May pumutok sa ere. Isang tunog ng napunit na realidad. Parang may binuksang zipper sa hangin at bigla nagsara ang daan. Pero kapalit ng lahat, nawala ang apoy. Nawalan ako ng lakas. Parang sinipsip ng lupa ang enerhiya ko. Ramdam ko ang pagbigat ng katawan. Tumulo ang dugo sa ilong ko. Dahang-dahang tumayo si Simang. Manong, kayo po ba ay okay lang? Ngumiti ako. Pilit iyon. Pinunasan ng ilong ko gamit ang manggas ng aking sando. Oo. Basta ligtas ka na. Hindi ka na muling lalapit doon, ha? Tumango siya, pero may lungkot sa mga mata niya. Kinabukasan, dinala ko siya sa barangay hall. Hinanap namin ang pamilya niya. Pero ayon sa listahan ng mga evacuees galing sa kabilang bayan, nasunog ang kanilang lugar. Wala sa record ang pangalan ng ina niya. Wala ring sino mang naghahanap kay Simang. Tinanong ako ng kapitan kung sino siya. Sinabi ko, isa lang siyang bata na muntik nang mawala, pero ligtas na siya ngayon. 20 taon na ang nakalipas. Hindi na ako tagabantay. Ako'y matanda na, mahina na ang tuhod, pero may humalili sa akin. Isang dalagang babaeng mahilig magsulat at makinig sa mga alamat. Palaging bitbit ang isang pulang notebook. Maputi, payat at tahimik. Siya si Simang. Bumalik siya sa gubat pero hindi para lumapit sa daan. Andun siya para bantayan ito. Ako nang nagturo sa kanya ng orasyon, ng mga langis, ng mga batas ng engkanto. Bakit gusto mong magbantay? Tanong ko noon. Sabi niya habang nakatingin sa lumang gasera. Para wala ng batang maiwan at baka balang araw, makita ko ulit si inay. At doon nagtatapos ang aking kwento.
Hindi lahat ng nawawala ay dapat hanapin. Minsan, ang pagkakalimot ay ang pagsagip. At ang mga taong di mo inakalang mahina, sila ang nagiging bagong tagapagtanggol. Laging may kapalit ang bawat desisyon. Pero kung kabutihan ang hangarin mo, may ilaw kahit sa gitna ng gubat. Salamat po kay Sir Casper na nagsalaysay ng kwento ko. At sa mga nakinig, naway mag-ingat kayo kapag napadaan sa daang walang pangalan. Dahil baka biringan ay hindi lang alamat, minsan tinatawag ka rin niya. Ang pangalan ko ay Eli. Raisikad lang ang kabuhayan namin sa Leyte. Wala akong permanenteng trabaho at madalas akong tumatakas sa mga problema. Kaysa harapin ito. Noong panahong iyon, 27 na ako. Pero pakiramdam ko, wala pa rin akong direksyon sa buhay. Aminado ako, may tinakasan akong utang sa Tacloban. Kaya isang gabi nagdesisyon akong umalis nang hindi nagpapaalam. Nakasakay ako ng bus pa Samar. Wala akong konkretong plano, basta layas lang muna. Habang binabagtas namin ang daan papuntang Kalbayog, biglang lumakas ang ulan. Mabilis na naging dilobyo ang langit. Madulas ang daan, madilim ang paligid, at halos walang ibang sasakyan sa daan. Bigla na lang, nag-slide ang bus. Napasigaw kami. Bumubuloso kami sa gilid ng kalsada. Narinig ko ang tunog ng metal na nagngingit-ngitan. Basag na salamin at saka kadiliman. Pagkamulat ko, nagising akong mag-isa sa ilalim ng isang puno. Wala na ang bus, walang katawan at walang sugat. Tahimik na ang paligid, masyadong tahimik. Nakakalito. Nasa gitna ako ng isang kagubatan na hindi ko pamilyar. "Ito o ba rito?" Sigaw ko. Walang sumasagot hanggang sa narinig ko ang paghuni ng tila kampanilyang hangin. Nang lumingon ako, nakita ko siya. Isang dalagang nakaputing bestida. Nakayapak at may buhok na parang ginto sa ilalim ng araw. Maliwanag ang mukha niya. Parang hindi dito sa mundo. Umiti siya. Sa wakas, gising ka na. "Nasaan ako?" Tanong ko na nanginginig pa. Nandito ka sa amin, sa Baringan. "Ha? Baringan? Totoo pala talaga yun?" Hindi agad ako naniwala. Akala ko nananaginip lang ako. Pero habang inaalalayan niya ako, ramdam kong totoo ang lahat. Ang lupa, ang hangin, ang amoy ng bulaklak. At ang damdaming hindi ko maipaliwanag. "Anong pangalan mo?" tanong ko. Ko si Arama. Sagot niya. Ipinakilala niya ako sa ibang tagalugar. Lahat sila magaganda at magikinis. Talagang chicks na chicks. Tahimik ang paligid, wala ni isang cellphone o sasakyan. Pero moderno ang pagkakaayos ng mga bahay nila. Kahit wala silang mga engineer at arkitek. Parang syudad na itinatago sa kagubatan. Sa mga sumunod na araw, doon na ako nanirahan. Hindi ako pinilit ni Arama. Pero napalapit ako sa kanya. Mabait siya, maalam at hindi siya tumatanda. Sa bawat titig ko sa kanya, para akong nilulunod ng kagandahan niya. Ang sarap niyang paluin sa puwet. Isang gabi, habang magkasama kami sa tabing ilog, napangiti ako sa kanya. Bakit ako? Bakit ako ang niligtas mo?" tanong ko. Tahimik muna siya. Ang tagal na kitang pinapanaginipan. Bawat gabi, ikaw ang lumilitaw. Doon pa lang, alam kong hindi ka ordinaryo. Pero tao lang ako.
Hindi mo alam, may dugo ka naming mga taga-Beringan. Lahating engkanto ka, lahating demonyo, kalahating tao. Parang sumabog ang utak ko. Pinagmamasdan ko lang siya habang sinisid ang isip ko ang mga alaala ng pagkabata ko, mga kwento ng lola, mga panaginip na hindi ko maintindihan noon. Pwede kang manatili rito. Pwede kang maging isa sa amin at manatili sa tabi ko. Sabi ni Arama. Binigyan nila ako ng 3 gabi para magdesisyon. Kapag pinili kong manatili sa Beringan, hindi na ako makakabalik sa mundo ng mga tao. Hindi ko na makikita ang pamilya ko. Hindi ko na mararanasan ang normal na buhay. Pero kung aalis ako, mabubura ang lahat ng alaala ko tungkol kay Arama. 3 gabi akong walang tulog. Pero ang hindi nila alam ay hindi ganun-ganun kadali mabubura ang memorya ko. Dahil nga may dugo akong engkanto. Panghuling desisyon ko, eto na. Makinig kayong mabuti habang may pandinig pa. Sa huling gabi, lumapit ako kay Arama. Sa ilalim ng punong balete kung saan kami unang nagkita. Patawad. Gusto ko mang manatili pero hindi ko kayang talikuran ang mga taong mahal ko sa labas. Gusto kong bumalik at ayusin ang buhay ko. Sabi ko. Tumango lang siya. Alam ko at naiintindihan ko. Lumapit siya sa akin at niyakap ako at bumulong. Kung sakaling magbago ang isip mo, makikita mo pa rin ako sa panaginip. Sabay hinalikan niya ako at tinitigan. Yun na pala ang huling halik at huling titig. Akala ko noon maka-score na ako. Sayang. Bumalik ako sa realidad. Nagising ako sa ospital sa Katbalogan. Ngayon sa doktor, ilang araw na daw akong walang malay matapos ang aksidente. Wala raw akong sugat, pero tulala raw ako habang hindi pa nagigising. Hindi ko maintindihan ang eksaktong nangyari sa akin, pero gabi-gabi sa panaginip, nandoon siya. Naghihintay sa tabing ilog, nakaputing bestida at ngumingiti. Kung totoo man ang Beringan o hindi, wala na akong pakialam. Para sa akin, totoo siya. Totoong mahal ko siya. Totoong pinili ko siyang iwan. Kahit parang puso ko ang nagdurugo tuwing naaalala ko ang mga mata niya. Pero kung isa man akong kalahating engkanto, baka isang araw, matagpuan ko rin ulit ang daan pabalik sa kanya. Pause. Ako si Ruel, Tobong Northern Samar. At ang nagkukwento ko sa inyo ay hindi ko sana isisiwalat. Pero dahil gabi-gabi pa rin akong pinapanaginipan ni Lola Tansing, eto na. Sana matapos ko na to at matahimik na rin ang isip ko. Noong taong 2010, bumalik ako sa probinsya matapos magtrabaho ng 2 taon sa Maynila. Wala na akong pera at gusto kong magpahinga muna. Doon ako tumira sa luma naming bahay sa likod ng balayan. Sa tabi ng bahay namin ay may isang kubo na pagmamay-ari ni Lola Tansing. Matandang babae na halos hindi na lumalabas ng bahay. Kilala siya sa buong baryo bilang bingi, kaya bihirang kausapin ng mga tao. Pero ayon sa mga matatanda, dati raw siyang hilot at minsan daw ay may pinanggalingang hindi natin alam. Tahimik lang si Lola. Wala siyang TV, wala siyang radyo. Pero tuwing 12:00 ng gabi, napapansin kong may ilaw sa loob ng bahay niya. At minsan, may mga humahalinghing na parang hangin, pero hindi hangin. Akala ko dati, imahinasyon ko lang. Hanggang sa isang gabi, biglang lumapit si Lola sa bahay namin. Ruel? Ruel? Nagulat ako. Hindi naman siya makakarinig dapat, pero tumatawag siya sa pangalan ko.
"Po, bakit po la?" Tanong ko, sabay labas sa pintuan. May dala siyang basket na may takip. Pakiabot siya na ito sa bunsyong kapatid ko sa kabilang sapa. Sabi niya, "Ay lola, wala pong bahay sa kabila ng sapa ah. Bundok na po yun." Sagot ko, "Meron, hindi mo lang nakikita. Basta ibigay mo lang, huwag mong bubuksan." Bulong niya, sabay abot ng basket. Wala akong magawa. Ang bigat ng tingin ni lola sa akin. Parang may humahawak sa bato ko. Kaya tumango na lang ako. Kinabukasan ng madaling araw, bumalik ako sa sapa. Wala akong dalang basket. Kasi nipilitan akong buksan ito kagabi. Hindi ko kinaya ang pang-usisa. Pagbukas ko, may laman naman yung mga tuyong dahon, makintab na bato, at 3 itim na itlog ng manok. Lahat amoy insenso. Nanginginig ang kamay ko at halos itapon ko ang basket. Pero nang isasara ko na ulit ito, nakita kong gumalaw ang isa sa mga itlog. Parang may sumisilip mula sa loob. Tumakbo ako pa uwi. Hindi ko na naibigay ang basket. Pagkagising ko, patay na si lola. Dating ng tanghali, may kumalampag sa gate namin na kahoy. Roel, patay na si Lola Tansing." Hindi ako makapaniwala. Wala siyang sakit. Pero ang sabi ng barangay tanod, nakita raw siyang nakahandusay sa sahig. May dugo sa tenga at mata. Kinabukasan din iyon, inilibing agad si lola. Halos walang nakiramay. Wala rin siyang pamilya. Pero hindi iyon ang huli. Kalipas ng 3 araw, dumaan ako sa tapat ng bahay ni lola. May dala akong kandila para sana ialay. Pero nawala ang kanyang bahay. Literal, bakanting lupa na lang. Wala man lang palatandaan na may kubo doon. Pagka-uwi ko, may natanggap akong sulat. Nakaipit sa pintuan. Walang pangalan at walang lagda. Pero ang laman, "Ikaw ang sumira ng kasunduan. Hindi mo dinala ang basket. Ngayon, ikaw na ang makikitira sa kabila ng sapa." Yun po ang nakasulat. Tumakbo ako. Pero nag-impake agad ako. Umalis ako kinabukasan papuntang Katarman para bumili ng ticket pa Maynila. Pero sa terminal habang nakapila ako, may lumapit na bata. "Kuya Ruel, pasundo ka na, sabi ng lolang bingi mo." "Wala akong lola." Bakit ikaw ang nakatira sa kubo niya ngayon?" Tanong niya, sabay ngiti. Napalingon ako. Lahat ng tao sa terminal nakatingin sa akin. Pero wala silang mga mata. "Pasundo ka na." Naiwan akong nakatayo sa terminal. Hawak ang bag. Pawis na pawis kahit malamig ang hangin. Ang batang lalaking lumapit sa akin ay nawala na parang bula. At lahat ng tao sa paligid tila'y hindi na tao. Wala silang mga mata. Wala rin silang reaksyon. Para silang nakangiti pero walang kaluluwa. Tumakbo ako. Kahit saan man ako makarating, basta makalayo lang. Pagbalik ko sa baryo, wala na ang bahay namin. Literal, palayan na lang ang nakapalibot. At sa gitna ng palayan, may nakatayong bago at makintab na kubo. Malabahay na mga dato. Nakabukas ang pintuan at sa loob, nakita ko ang isang babaeng may mahabang buhok, nakaputi, pero walang mga paa. "Ruel, ikaw ang pumalit sa lolang bingi mo." Anya. Teka lang, bakit ako? Hindi ko alam to." "Pinili ka niya nung gabi na binuksan mo ang basket. Sa biringan,
Ang lumabag sa kasunduan ay kailangang pumalit o mamatay. Lumapit siya sa akin. Kumapit ang malamig niyang kamay sa noo ko. Bigla akong napapikit. Pagdilat ko, ibang mundo na. Ginto ang mga dahon ng puno. Asol ang langit kahit gabi. May mga nilalang na may pakpak, may buntot, may mukha ng tao pero mata ng ahas. Maligayang pagdating. Ako si Bantugan, tagabantay ng mga isinumpa. Sabi ng isang matandang lalaki. Halatang hindi tao, hindi rin engkanto. Parang luma na siyang anino ng isang mahal na tao. Ayoko rito. Gusto kong bumalik. Sigaw ko. Hindi mo na magagawa yon. Pero may isa kang huling opsyon. Lumabas si Lola Tansing. Buo, buhay, bata pa. Nakatayo siya sa ibabaw ng ilog na may asol na apoy. Roel, kaya kita pinili kasi katulad ko, may dugong nakikita ang hindi dapat makita. Pero kung ayaw mong manatili, may kapalit, sabi niya. Ano naman po? Ibabalik kita sa mundo, pero kailangang burahin ang alaala ng buong baryo tungkol sa iyo. Pati pamilya mo, para bang hindi ka na nabuhay. Nitigan ko siya. Mas gugustuhin ko yun kaysa dito. Tumango siya. Sige, pero isang hiling lang. Kapag may batang pumunta sa kabilang sapa, huwag mo siyang hayaang buksan ang basket. Huwag mong uulitin ang pagkakamali ko. Napapikit ako. Pagdilat ko, nasa Quezon City na ako. Pauwi mula sa pamimili. May dalang plastik ng isda at gulay. May hawak akong wallet. At sa ID, ibang pangalan ang nakalagay. Jerwin Cortez. Nagtrabaho ako bilang janitor sa isang eskwelahan. Tahimik, wala nang engkanto. Wala na si Lola at wala na ang biringan. Hanggang isang araw may batang lalaki na estudyante ang lumapit sa akin at ang sabing, Manong, may nagpabibigay ho sa inyo ng basket. Nilagnat ako ng 3 araw pagkatapos nun. Sa mga nakarinig nitong kwento ko, tandaan niyo ito. Ang mga nawawala ay hindi laging nawawala. Minsan, nasa kabilang mundo lang sila. At kung may matanda sa inyo na biglang nag-abot ng basket at sinabing, huwag mong bubuksan, ay huwag mo talagang bubuksan. Ako po si Roel, hindi tunay na pangalan. At sana po ay magsilbing aral ito sa mga kabataang mahilig mangialam sa mga bagay na hindi na nila nauunawaan. Maraming salamat kay Sir Casper sa pagbibigay ng boses sa kwento ko. At sa mga nakikinig ngayon, huwag niyo pong kalimutan i-share, like at mag-subscribe kay Sir Casper. Ingat kayo palagi hanggang sa muli kung kakayanin pa. Ako si Tibo, taga Samar. 30 taon na ako ngayon, pero hindi ko makakalimutan ang nangyari sa Lolo Doro ko. Si Lolo Doro, isang simpleng magsasaka na nawala isang araw nung ako'y 12 anyos pa lamang. Hindi na siya kailanman nakita. Pero nung tumanda ako at bumalik sa aming baryo, nalaman ko ang nakakatakot na dahilan. Bata pa lang ako, idol ko na si Lolo Doro. Tahimik lang siya, galang, pero may kakaiba siyang karisma. Minsan lang siyang magsalita, pero bawat bitaw ng salita niya parang may bigat. Sabi nga ng iba, may alam daw si Lolo Doro. Pero hindi raw siya kagaya ng mga albularyo o babaylan. Isang araw ng Abril, taong 2006, mainit ang panahon noon. Nasa harap kami ng kubo habang kinakalas niya ang isang lumang tabas. Magkakahoy lang ako sa may likod.
Di ako magtatagal, sabi niya. Gusto mo samahan na kita, Lo? Tanong ko naman. Ngumiti lang siya. Hindi na, delikado sa looban. Dito ka na lang. Babalik din ako kaagad. Lumipas ang 1 oras, 2 oras, 3 oras. Wala pa rin si Lolo. Hanggang sa lumalim ang gabi at nag-aalala na ang buong pamilya. Kinabukasan, nagsimula na kaming maghanap. 4 na araw ang lumipas, walang bakas, walang katawan, walang damit o gamit. Para bang nilamon siya ng gubat. May isa lang kaming nahanap. Isang maliit na itim na bato sa gitna ng daanan, patungo sa looban. Mainit sa pakiramdam kahit umaga pa. At yun nga, hindi na nakita si Lolo magmula noon. Pagkaraan ng maraming taon, nagtapos ako ng kolehiyo at lumuwas sa Maynila. Pero sa kaloob-looban ko, may bumabagabag pa rin. Hindi ko matanggap na basta na lang nawala si Lolo. Kaya noong taong 2022, nagdesisyon akong bumalik sa aming baryo para alamin ang totoo. Ito yung mga panahon na nagbawas ang kumpanya namin ng trabador, gawa ng kakatapos lang ng pandemya. Pagkarating ko, halos wala ng tao sa paligid. Ang gubat sa likod, tinubuan ng makakapal na halaman. Pero may isang matandang babae roon na hindi ko kilala. Nakaupo siya sa ilalim ng punong niyog. Sino po sila? Tanong ko. Ko si Marta. Matagal ko nang alam ang kwento ng lolo mo. Nakita ko siya noon, bago siya nawala. Anya. Napatayo ako. Paano nyo? Hindi ko na naituloy. Hindi siya basta nawala. Pumasok siya sa lugar na hindi dapat pasukin, sa daanan papuntang Beringan. Nanlamig ang likod ko. Hindi yon basta gubat lang. May portal doon. Minsan lumilitaw, minsan hindi. Yung may mga dugo gaya ng lolo mo, kayang pumasok. Dagdag pa niya. Ang ibig mong sabihin, Manang, may dugo? May dugong engkanto si Doro. Pero tinago niya yon habang buhay siya. Biglang bumigat ang pakiramdam ko. Parang nabuksan ang isang lihim na matagal nang nakabaon. Kinabukasan, kahit may kaba, pinuntahan ko ang lumang looban. Isa lang ang pakay ko. Makita kong may katotohanan ang kwento ni Aling Marta. Pagkadating ko roon, tahimik ang paligid. Pero habang palalim ako sa gubat, naramdaman ko na parang may nagmamasid. Maya-maya pa, nakita ko yung itim na bato na nahanap namin noon. Sa pagkakataong ito, umuuga ang lupa sa paligid. Napakapit ako sa puno. Tapos, isang liwanag ang biglang lumitaw. Hindi ako makagalaw. Para akong hinihigo papaloob. Pagdilat ko, ibang lugar na ang nasa harapan ko. Malinis ang kalsada, may bahay na tila yari sa ginto at puting kahoy. At mga taong napakaputi ng balat, mapupula ang labi. Hindi ito lupaing kilala ko. Tila ito na ang Beringan. Ponidoro, ikaw ba'y naparito para hanapin siya? Isang lalaki ang lumapit, matangkad, puti ang mata. Tumangaw lang ako, hindi ko masambit ang kahit anong salita. Tara, sumama ka. Dalala niya ako sa isang bahay na parang palasyo. Pagpasok ko, nanlambot ang tuhod ko. Nakita ko si Lolo. Hindi siya tumanda. Nakaupo siya, nakangiti pa. Pero may lungkot sa mga mata. Ibo, Apo, patawarin mo ko. Hindi ko sinasadya. Anya. Lolo, bakit kayo nandito? Pwede ba kayong umuwi? Umiling siya. Hindi ako makakaalis dito.
Pinili kong manatili para mailigtas ang mundo niyo. Bawat isa sa amin dito ay bantay, kapalit ng kalayaan namin. Gusto kong umiyak pero hindi ko alam kung may luha pa ako. Parang napanaginipan ko ang lahat. Tandaan mo ito, hindi lahat ng nawawala ay biktima. Minsan, sila ang nagliligtas. Bumigat ang paligid. Umikit ako. Pagdilat ko, nasa gubat na ulit ako. Hapon na. Umiiyak ako habang pabalik ng bahay. Nagsimula akong magsaliksik, magsulat. Ibinahagi ko ang kwento ni Lolo online sa mga podcast at video. Pero syempre, marami ang hindi naniwala. Pero may ilan ding nagpadala ng mensahe na may kamag-anak din silang nawala sa gubat. Pare-pareho raw ang kwento. Sila raw ay napasok sa beringan. Ngayon, may isang maliit na altar ako sa bahay ko. May larawan ni Lolo. May puting kandila at maliit na itim na batong mainit pa rin sa bawat hawak. Hindi ko alam kung kailan ko ulit makikita si Lolo. Pero alam kong hindi siya nawala. Noong Mayo 14, 1998, 10 oras ng gabi, umalis ako ng bahay sa Allen, Northern Samar. Hindi ko naman balak magpakalayo. Sinabihan lang ako ni Mama na ipagpag ko raw ang loob ko. Kasi kakabasted ko lang sa lalaking niligawan ako. Magpalamig ka ng ulo, Ana. Huwag ka munang umiyak dyan. Nakakahiya sa kapitbahay. Sabi niya. Kaya lumabas ako. Dala-dala ko ang sarili kong luha. Nilakad ko ang gilid ng kakahuyan sa may tabing ilog. Doon ako madalas nagpapahinga. Pero hindi ko inasahan ang sumunod na mangyayari. Kasi pagkatapos noon, 2 linggo lang ang pagkaramdam ko. Pero sabi nila, 20 taon na raw akong nawala. May humila sa akin papasok sa dilim. Habang nakaupo ako sa malaking batong, may okin na parang lumang baybaying script. May narinig akong huni ng kuliglig na bigla-biglang huminto. Napansin kong parang walang hangin. Tumingin ako sa paligid. Lahat ay tahimik. Walang tumatakbong langgam, walang langaw, basta wala lahat. Biglang may pumatak na tubig mula sa puno ng harapan ko. Pero walang ulan. Hindi naman basa ang sanga. Dito ako nagsimulang kabahan. Tatayo na sana ako pauwi nang may tumawag mula sa likod ko. Ana! Lumingon ako sa likod. Isang lalaki. Maputi ito at matangkad. Nakasuot ng itim na barong. Walang bakas ng pawis kahit gabing mainit. May hinahanap ka ba? Tanong niya. Wala po, pauwi na po ako. Sagot ko naman. Ngumiti siya pero parang malamig. Hindi mo pa oras para bumalik. At bago ko pa mapagtanto ang ibig niyang sabihin, bigla akong nahilo. Napapikit ako at pagdilat ko, ibang lugar na. Ito daw ang tinatawag na beringan. Hindi ko alam kung panaginip o guni-guni o bangungot na ito. Pero malinaw sa akin, nandoon ako. Lungsod na tila nasa gitna ng kagubatan at dagat. Makinang ang mga gusali, parang ginto ang kulay. Pero walang kuryente. Walang ilaw na galing sa poste. Kumikinang ang paligid pero walang kahit isang aninong bumabagsak. May mga taong nakabarong, bestida, trahe de Buddha, magaganda at gwapo. Pero parang walang emosyon ang mga muka. Para silang lagi nilang alam kung ano ang iniisip mo. At kahit hindi ka pa nagsasalita. Hanggang sa may isang babayang lumapit sa akin. Bagong dating? Tanong niya. Tumango ako. Nasaan po ako? Tanong ko. Nasa beringan ka.
kung saan hindi umaandar ang oras maliban kung handa ka nang umalis. Sagot niya. Saan ako dinadala. Habang naroon ako, ipinasok ako sa isang palasyo. Hindi ito tulad ng palasyo sa mga pelikula. Mas tahimik doon at malinis. At walang anino din kahit may ilaw. May mga tungkulin sa aking ibinigay sa loob ng 2 linggo. Punas na mga salamin. Maglagay ng mga halaman sa gilid ng trono. Mag-aalay ng bulaklak sa ilog ng pilak. Tuwing madaling araw. Walang nagpapaliwanag kung para saan. Pero ang pinakakaiba, nararamdaman kong hindi na ako tao. O yung katawan ko ay hindi na tao. Hindi ako nasusugatan. Hindi ako nagugutom. Hindi rin ako inaantok. Isang beses, sinubukan kong magtanong. Pwede po ba akong makauwi na? Ang sagot ng isang matandang babae na mukhang reyna. Pwede, pero paglabas mo, hindi na ikaw ang dating ikaw. At noong narinig ko yon, doon lalo akong natakot. Sa paglipas ng mga panahon, may isa pang nilalang sa baringan na hindi ko makalimutan. Isang lalaki na palaging nakatayo sa likod ng malalaking haligi ng palasyo. Hindi siya nagsasalita, pero lagi niyang sinusundan ang kilos ko. Minsan noon, nahulog ko ang isa sa mga bulaklak na inaayos ko. Agad siyang lumapit para damputin iyon. Mas mapanganib sa labas, bulong niya. Mas mapanganib saan? Tanong ko naman. Sa mundo ng mga tao, hindi ka na nila tatanggapin dahil hindi ka na nila makikilalang ikaw. Napakawerdo pero hindi ko na pinansin. Isang araw nun, habang nag-aalay ng bulaklak sa ilog ng pilak, may humawak sa balikat ko. Panahon na, sabi ng boses. Paglingon ko, wala namang tao. Pero napapikit ako. Pagdilat ko, nasa kakahuyan na ulit ako sa may alin. Pero iba na. Minsan-minsan parang humihinga ang mga puno. Minsan may ilaw na kumikislap sa malayo. Ang orasan ko, sira na. Ang relo ko, natunaw na. Ang sapatos ko, tuyong-tuyo. Pero parang kakalubog lang sa baha. At ang pinakamatinding bahagi, may humawak sa braso ko, isang matandang lalaki. Miss, anong pangalan mo? Ako po si Ana. Napatingin siya sa isa pang lalaki na may kasamang pulis. Ana Rosales daw. Yun yung nawawala noong 1998. 20 taon na. Hindi ko alam kung anong paniniwalaan. Lahat ng tao sa paligid ko ay matanda na. Si Mama, patay na raw. Si Papa ay wala na rin. Yung mga kaklase ko, may mga anak na. Ako, para lang natulog ng 2 linggo. Ang katawan ko, walang pagbabago. Pero ang mga mata nila, parang hindi na nila ako kilala. At minsan sa salamin, parang hindi na rin ako si Ana. Isang bagay ang dala ko pabalik. Sa bulsa ng palda kong suot pa rin, kahit luman at halos maagnas, may isang maliit na peraso ng papel. Doon lang ako natigilan. Sulat kamay, tinta, ginto. Kung sino mang nakalabas ng beringan ay may dalang sumpa ng pagkakalimot. Hindi mo sila makikilala at hindi ka nila maaalala. Ngayon, nakatira ako sa isang shelter sa Katbalugan. Ilang gumuguhit ng kwento ko sa dyaryo, pero wala raw patunay. May mga sinasabing na wala raw ang ulirat ko. Baka raw trauma lang. Pero ako mismo, alam kong totoo ang lahat. Dahil gabi-gabi, bago ako matulog, may isang lalaking nakabarong ang nakatingin lang sa akin mula sa labas ng bintana.
Hindi siya gumagalaw. Hindi rin siya umaalis hanggat hindi ako nakakatulog. At sa panaginip ko, naririnig ko pa rin. Hindi ka na tao, Ana. Hinta ka na sa amin. Dumaan ang mga araw na parang wala akong kontrol. Parang may sariling buhay na ang katawan ko. Pero hindi ko masabi sa mga doktor, sa mga pulis o kahit sa pamilya ko kung ano talaga ang nangyari. Ang totoo, hindi ko rin alam kung paano ko iyon ilalabas. Gabi-gabi akong ginigising ng panaginip at sa bawat pagdilat ko ng mga mata, pakiramdam ko andun pa rin ako sa biringan. Ang mga tunog, ang amoy, ang malamig na hangin at ang boses ni Ilan, hindi pa rin nawawala. Oo, si Ilan ang lalaking engkanto nang nagsabing ako'y pinili, na hindi ko na raw kayang bumalik sa mundo ng mga tao, pero pinilit ko pa rin. Nagsimula akong makaramdam ng kakaiba. Hindi ako pinapawisan. Kahit tirik ang araw, hindi ako naiinitan. Laging malamig ang balat ko. Isang beses pa nga isinubukan kong magluto. Pero nang mahawakan ko ang apoy ng kalan, hindi ako napaso. Parang wala akong pakiramdam. Pinagmasdan ko ang kamay ko. Wala man lang pulang marka. Nung unay inisip kong trauma lang, baka epekto lang ng pagkawala ko ng matagal. Pero hindi. Iba ito. Lumabas ako sa TV pero hindi ako ang tao sa screen. Isang gabi napapanood ako sa balita. Ikaw yan oh. Sabi nila. Mukha mong payapa pa rin kahit nung bagong balik ka. Sa totoo lang, habang pinapanood ko ang sarili ko sa TV, para bang hindi ako yon. Parang akong nanonood ng ibang tao. Parang kaluluwa lang na nakasilip sa katawan na hindi nasa kanya. Doon ko una napagtanto. Hindi na ako katulad ng dati. Hindi na ako ganap na tao. Lumipas ang ilang linggo. Sa bawat araw, dumadami ang mga bagay na hindi ko na kayang itago. Bigla akong naglalakad ng walang anino. Isang umaga, nakita ko ang sarili ko sa salamin. Pero hindi ako gumagalaw, kasabay ng refleksyon ko. Napasigaw ako. Dumating kaagad ang kasama ko. Oh, anong nangyari sa'yo? Hindi ko alam ang isasagot. Hanggang sa mapaupo ako sa gilid ng kama at lumabas sa bibig ko ang salitang ayaw ko sanang banggitin. Manang, hindi na po ako buo. Iniwan ko ang kaluluwa ko sa biringan. Hindi siya nakasagot. Tinignan niya lang ako. Hindi alam kung iiyak o tatakbo. Dahil sa kakaibang galaw ng katawan ko, may mga kapitbahay na nagsabing multo raw ako. Yung iba, kinunan ako ng litrato pero walang makita at pinapakita sa mga albularyo. Hanggang isang araw dumating ang isang matandang babaeng galing sa Amardin. Dinala ka nila pabalik. Pero hindi ka na bumalik ng buo. Kalahati ng katawan mo ay sa tao, kalahati sa biringan. Napaluha ako. Ano pong gagawin ko? Wala ka nang babalikan doon. Pero pwede kang mamuhay dito basta't maninindigan na tao ka pa rin. Mula noon, umiwas na ako sa mga media. Hindi ko na tinanggap ang mga panayam. Nagdesisyon ako manahimik, mamuhay sa probinsya at sumulat. Doon ko nalaman ang lakas ko. Hindi man ako makabalik sa dati kong katawan o dating mundo. Pero kaya ko pa ring magsalita, makapagsulat, makapagbigay ng babala. Sa pamamagitan ng mga kwento ko, mailalabas ko ang lahat. Kaya gumawa ako ng kwento tungkol sa baringan. Lahat ng naranasan ko, lahat ng nakikita ko, lahat ng dapat malaman ng tao, inilagay ko sa papel. At ngayon, nagpapakinggan mo na ito. Kung balang araw ay may marinig kang boses sa gubat, kung makakita ka ng liwanag sa gitna ng kagubatan,
Kung may humikayat sa iyo sa isang lungsod na hindi nakikita ng lahat, huwag kang susunod. Hindi lahat ng nawawala. Nawawala lang basta. May mga bumabalik pero hindi na sila katulad ng dati. Maraming salamat sa pakikinig sa kwento ko. Ito ay ibinahagi ko kay Sir Casper para ipaalala sa inyo. Hindi lahat ng kababalagan ay katang-isip at hindi lahat ng bumabalik ay dapat yakapin. Ingat kayo palagi. Ito po si Carlo. Taga Nueva Ecija ako. Ang kwento ko'y nangyari sa Eastern Samar, taong 2017. Isa akong volunteer ng isang disaster response team. Nakadestino kami noon sa isang liblib na barangay na tinamaan ng landslide. Habang pauwi galing sa misyon, kasama ko ang 5 kong kasamahan sa sasakyan. Sina Paul, Ed, Mika, Sarenzo, at si Tito Lando, ang driver. Madalim na nang pauwi kami at biglang bumuhos ang ulan. Lumamig ang hangin at parang ang dilim ng paligid. Mas makapal kaysa sa normal. Dahan-dahan lang Tito Lando, sabi ko. Medyo maputik. Tumango lang si Tito Lando. Tahimik ang lahat. Paglampas namin ng isang matarik na kurbada, bigla na lang. Isang malakas na pag-uga. Napasigaw kami, lumipad ang sasakyan pababa sa bangin. Pagdilat ko, basag-basag ang windshield. Bumudugo ang noo ko. Nanginginig ako habang naririnig ang mahihinang ungol sa paligid. Ed! Mika! Tawag ko. Pero ang sumagot lang ay isang mahaba, malamig na hininga. Tumingin ako sa likod. Walang tao. Sa gilid ko, nakahando sa si Paul. Wala ng buhay. Ako lang ang gumagalaw. Dumating ang mga rescuer kinabukasan. Tinawag nila ito na aksidente sa bulubundukin. Lahat ng kasama ko patay. Ako lang ang nakaligtas. Pero doon na nagsimula ang totoo kong bangungot. Pag-uwi ko sa amin sa Nueva Ecija, tila ba may laging nakatingin sa akin. Minsan sa salamin, minsan sa bintana. Sa dilim ng kwarto at gabi-gabi, iisa lang ang panaginip ko. Paulit-ulit na pagbangga. Paulit-ulit na bumabalik ang mga mukha nila. Pero sa panaginip, gising ako. Parang totoo. May pagkakataong nagigising ako ng pawis na pawis. May mga marka ng putik sa paanan ng kama ko. May araw na naririnig ko ang tinig ni Mika sa labas ng bintana. Mahina. Carlo, bakit mo kami iniwan? Sinabi ko ito sa nanay ko. Pinablis niya ako sa pari. Nagdasal kami, pero walang nagbago. Dumating ang ika-40 na araw, tapos ang aksidente. Isang matandang babae mula sa kabilang barangay ang nagpunta sa amin. Hindi ko siya kalala. Nakasuot siya ng lumang barutsaya, may dalang palaspas na tuyot. Sabi niya, Hindi yan basta multo. Hindi pa sila tapos. May gustong ipakita. "Sino po kayo?" Tanong ko. Sabi lang niya, Hindi mo sila kasama sa aksidente. Isinama mo sila sa ibang lugar. Hindi ko naintindihan agad iyon. Pero kinabukasan habang binubuklat ko ang lumang mapa ng lugar ng aksidente, may napansin akong hindi nakamarka. Isang matandang kalye na hindi na ginagamit. Pero pinasok daw ni Tito Lando noon dahil mas mabilis raw iyon. Pinuntahan ko iyon. Hindi ako nagdadalawang isip dahil sa kuryosidad. Dala ko ang motor ko, bumalik ako sa Eastern Samar nang mag-isa. Kahit malayo ay baliwala sa akin basta makarating lang doon. Sinundan ko ang lumang daan na pinasok namin noon. Maputik, puno ng damo.
hanggang sa makarating ako sa isang makipot na kalsadang may napakaraming punong kahoy na parang alon ang sanga. Gumagalaw kahit walang hangin. Pagbababa ko, parang bumigat ang dibdib ko. Malamig, tahimik, kahit huni ng ibon wala. Pagharap ko sa dulo ng kalsada, may isang matandang waiting shed doon. Sa loob nakaupo ang 5 kong kasamahan. Pero hindi sila buhay. Mapuputla, parang inukit ang mukha sa lungkot. Pero gising ang mga mata nila. Carlo. Sabay-sabay nilang bigkas. Hindi ako makagalaw. Bakit kami dinala mo dito sa Beringan? Napatras ako. Anong ibig niyong sabihin? Lumapit si Mika. Mahina ang boses niya pero ramdam ko ang lamig. Hindi tayo nadisgrasya. Hindi tayo bumangga. Nadulas tayo papunta sa daan na mga hindi tao. Dahan-dahan kong naalala. Bago kami mabangga, may nakita akong liwanag sa gilid ng kalsada. Parang bayan na may ilaw sa 10 oras ng gabi. Ito ang Beringan. Sabi ng mga matatanda, kung ang aksidente ang dahilan ng pagkamatay, minsan hindi lang pagkamatay ang nangyayari. Minsan pagkawala ng kaluluwa. Sabi ng mga kaluluwa ng kasama ko, napunta sila sa lugar kung saan hindi sila makatawid. Nakulong sila sa pagitan ng mundo ng mga tao at ng Beringan. Ako lang ang pinakawalan para bumalik. Para saan? Tanong ko. Sabi nila. Para isama ka rin. Tumakbo ako. Lumingon ako. Wala na sila. Pero sa gilid ng waiting shed, may maliit na lagusan. Parang kuweba. Kumisilap ang loob nito ng asol. Biglang may malamig na kamay na pumatong sa balikat ko. Pagkaharap ko, si Ed. Ngumiti siya. Oo naman. Sumigaw ako. Naitulak ko siya. At sa lakas ng panalangin ko, Ama namin! Naputol ang lahat. Nawalan ako ng malay. Nagising ako sa isang ambulansya. Isang lokal na residente raw ang nakakita sa motor ko sa bangin. Pero wala ako sa loob. Kinabukasan na raw ako nakita, pagod, pawisan at tulala sa tabi ng daan. Simula noon, hindi ko na binalikan pa ang lugar. Pero hindi pa rin nawawala ang tanong sa utak ko. Aksidente ba talaga ang nangyari? Kung may tumawag sa amin papunta roon. Ngayon, tuwing may magyayaya sa akin ng road trip sa bundok, sinisigurado ko ang isang bagay. Walang liwanag sa gilid ng kalsada. Kahit poste pa man. Wala na talaga. Tapos. Ako si Arvin. 30 anyos na ako ngayon. At naninirahan sa Calbayog, Samar. Hindi ako baliw. Hindi ako lasing. Pero alam kong sa bawat salitang bibitawan ko, iisipin ng iba na katang-isip lang ito. Bahala na sila. Pero ikaw na nakikinig ngayon. Oo, ikaw. Gusto kong malaman mong totoo ang lahat ng sasabihin ko. Taong 2017 nang mangyari yon. Galing ako noon sa bundok ng barangay Cagnipa. Kasama ko ang 2 kong kaibigan. Mag-hiking lang sana kami at plano naming mag-overnight. Pero sa gabi pa lang, napansin ko na kaagad na parang may mali. Una, hindi gumagana ang relo ko. Pangalawa, wala kaming signal kahit sinabi ng barangay tanod na may spot doon sa itaas na minsan may 4G pa. Kinabukasan noon, maaga akong nagising. Naiihi ako kaya lumabas ako ng tent. Pero habang naglalakad ako papunta sa may punong niyog, parang biglang lumiwanag ang paligid. Hindi siya sikat ng araw, pero ibang liwanag. Para bang malambot at mapusyaw, pero maliwanag pa rin. Nung paglingon ko pabalik sa tent, ay wala na.
Nawawala na ang tent. Nawawala na ang mga kaibigan ko. Pero ang mas nakakagulat, hindi na rin iyon ang bundok na inakyat namin. Ang nakikita ko lang noon, isang malawak na hardin. Pino ang mga damo. May mga punong may kakaibang kulay. Pula, asul, dilaw. Pero hindi halatang artificial. Parang natural na ganun na talaga ang mga dahon nila. Nabigla ko, natulala. Hanggang sa may isang lalaki na biglang lumapit. Mahaba ang buhok niya, kulay pilak. Makinis ang mukha, matangkad. Parang hindi lumalakad kundi dumudulas lang sa damuhan. Sabi niya sa akin, May kasalanan ang dugo mo sa amin. Panahon na para magbayad ka. hindi ko siya sinagot. Bagkus ay natakot ako. Hindi ko rin siya maintindihan. Pero para akong nahipnotismo. Dinala niya ako sa isang lugar. Isang palasyong yari sa kristal at puting bato. Napakakinis na mga dingding. May mga lumulutang lalampara na hindi mo alam kung apoy ba o alo ng liwanag. Doon ko nalaman ang totoo. Sabi ng matandang engkanto, Ang ninuno mo, si Lolo Benedicto, ay isang magtotroso. Noong 1935, siya ang nagsunog ng bahagi ng kagubatan ng Beringan. Itanong mo sa mga nakakatanda, hanggang ngayon ay buhay pa. Napakalaking pinsala ang sunog na iyon. At alam mo ba kung ano ang nangyari? Nasunog ang maraming engkanto noon. Ngayon, bilang kabayaran, ikaw ang maglilingkod sa amin. umiiyak na ako. Oo at kalalaki kong tao. Pero grabe na yung kaba ko. Nakiusap ako nun, pero hindi sila naawa. Iba ang damdamin nila. Parang walang galit pero walang awa. Simula noon, araw-araw akong gumising para maglinis ng palasyo. Wala akong relo, walang kalendaryo. Pero ramdam ko ang pagdaan ng panahon. May mga taga-silbi rin doon. May mga tulad ko na mukhang tao. At sabi nila, galing din sila sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Isang babae nga na taga Cebu, may lalaking taga Zamboanga. May bata pa raw na biglang nawala sa Baguio, dinala rin sa Beringan. Minsan, naririnig ko ang mga engkanto na nag-uusap tungkol sa mundo ng mga tao. Sabi nila, tapos na ang panahon ng pagkakaibigan. Giniba na nila ang kupat. Nilaso nila ang mga ilog. Ang pagkatao nila ay kailangang itama. Hindi ko alam kung ilang buwan o taon ako roon. Pero isang araw, may kakaibang nangyayari. Habang naglilinis ako sa may silid-haring salamin, may batang babae na biglang lumapit. Maliit siya, parang 5 o 6 na taong gulang. Pero iba ang mata niya. Kulay gintong puti. Nilapitan niya ako at sabi niya, Ayoko sa mundong ito. Gusto ko ng tunay na kaibigan. Nagpakilala siya. Pangalan daw niya ay Amihan. Anak daw siya ng Reyna. Pero ayaw niya sa kapangyarihan. Gusto raw niyang tumakas at gusto niyang isama ako. Noong una, natakot ako. Baka patayin ako kapag nalaman nilang tinutulungan niya akong makatakas. Pero sa loob ng 1 linggo, tinuro niya sa akin ang sekreto. Isang daan sa likod ng palasyo, papunta sa madilim na kuweba, na ang dulo raw ay may luwang o butas na lumalabas sa mundo ng mga tao. Sabi pa niya, Hindi mo matatandaan ang lahat paglabas mo, pero babalik ang alaala mo kung matibay ang puso mo. At yun nga, tumakas kami. Pinatuloy niya ako sa kuweba. Sinabihan niya akong tumakbo lang. Huwag akong lilingon kahit anong marinig ko. Tumakbo ako ng tumakbo. May mga boses akong naririnig. May mga halakhak, may iyak.
May malalakas na yabag hanggang sa nawalan ako ng malay. Nagising ako sa isang talahiban. Nasa tabi raw ako ng kalsada sa may Almagro, malapit sa dagat. Ayon sa mga pulis, 2 araw daw akong hinahanap ng mga kaibigan ko. Pero para sa akin, parang taon na ang lumipas. Sinubukan kong ikwento sa pamilya ko, pero walang naniwala. Pero alam ko sa sarili ko, hindi iyon panaginip. Hindi rin bangungot. Hanggang ngayon, minsan kapag natutulog ako, naririnig ko pa rin ang tinig ni Amihan. Sabi niya, "Babalik ka, hindi pa tapos ang utang ng dugo mo." At nakakapagtaka daw, dahil kung matagal ako roon, ang pakiramdam ko ay 2 araw lang ako sa mundo ng mga tao na wala. Kabaliktaran daw ang nangyari. At iyon lang po ang maibabahagi ko. O masyadong maiksi kasi tinaban akong magsulat. Maraming salamat. Hindi ko akalaing babalik sa akin ang lahat, ang mga alaala ng gabing iyon. Taong 1994 pa iyon. Pero hanggang ngayon, sariwa pa rin sa isip ko ang bawat detalye. Hindi ko ito malilimutan kahit kailan. Kung nga pala si Athena, taga Barrio Buluan, dito sa Samar. Noon, 16 anyos pa lang ako. Simpleng dalaga lang. Nag-aaral ako sa eskwelahan sa bayan. At sa araw-araw kong paglalakad pa uwi, dumaraan ako sa gubat na malimit sa tinatawag nilang Biringan. Sabi ng mga matatanda, bawal daw lumapit doon. May mga nilalang daw na naninirahan sa lugar na yon, na hindi tao, hindi rin hayop. Engkanto raw. Hari raw ng mga engkanto ang namumuno sa Biringan. Pero syempre, ako'y bata pa noon. Hindi ako naniniwala. Akala ko kwento-kwento lang yon para takutin kami. Hanggang sa isang hapon, mag-aalas-6 na yon ng gabi. Wala akong kasama pa uwi. Nagkulay kahil na ang kalangitan at sa gitna ng kakahuyan, napansin kong may liwanag sa di kalayuan. Hindi ilaw ng poste. Basta ibang klase siya. Malamlam na puti na may halong pagkaberde. Napahinto ako, tahimik. Walang ibong umaawit, walang kuliglig. Hanging yapak ko lang ang maririnig sa damuhan. Tinawag ako ng liwanag. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko, pero nilapitan ko iyon. Para bang hinahatak ako. Hindi takot ang naramdaman ko noon, kundi kuryosidad. At doon ko siya unang nakita. Isang lalaki. Matangkad, maputi ang balat. Tila kumikinang ang buhok sa ilalim ng liwanag. Suot niya ay puting barong. Pero parang hindi gawa sa tilang kilala ko. Parang pinatungan ng alikabok ng buwan. Ngumiti siya sa akin at doon nagsimula ang lahat. "Wala kang dapat ikatakot sa akin," sabi niya. Pero hindi gumagalaw ang bibig niya. Para bang sa isip ko lang niya sinabi, "Hindi ka dapat narito. Bawal daw dito." Sabi ko, "Hindi lahat ng sinasabing bawal ay masama." Sagot niya at lumapit pa sa akin. Gusto ko nang tumakbo ng mga oras na yon, pero parang hindi ko magawa. Parang may humahawak sa akin pero hindi ko nakikita. Anong pangalan mo?" Tanong ko. Hindi ko alam kung bakit pa ako nakikipag-usap dito. "Hindi mo ako matatawag sa pangalan ko. Pero tawagin mo na lamang akong Renal. Ako ang namumuno dito." Sagot niya. Napakunot ang noo ko. "Hari ka ba ng mga engkanto?" Ngumiti lang siya at parang sagot na yon. Simula noon, gabi-gabi ko siyang nakikita sa panaginip ko. Pero kakaiba kasi kapag nagigising ako,
May marka sa braso ko. Parang hinahawakan niya ako ng tunay. At minsan, may bulaklak sa ibabaw ng unan ko. Yung klase ng bulaklak na hindi tumutubo sa lugar namin. Sa paningin ng iba, normal lang ako. Pero sa loob-loob ko, unti-unti akong naiiba. Nahuhulog ako sa kanya, kay Renal. Sa kanyang mga salita, sa kanyang presensya. Pero may kapalit pala ang lahat. Isang gabi nun, dinala niya ako sa loob ng baringan. Makulay, maliwanag. Mga bahay na tila gawa sa kristal. Mga nilalang na hindi ko maipaliwanag ang anyo. Mga may mahahabang buhok. May kulay ang balat. May pakpak. Lahat sila ay tumingin sa akin. Parang inaamoy nila ang kaluluwa ko. Huwag kang matakot. Dito ka na dapat. Bulong ni Renal. Anong ibig mong sabihin? Pinili kita. Mula pa noon, ikaw na ang magiging Rena. Napaatras ako. Hindi ako pwede. Tao ako. Huwag ka nang bumalik pa sa mundo mo. Sa oras na bumalik ka, malilimutan mo ako. Malilimutan mo ang lahat ng ito. Pero hindi pa rin ako pumayag noon. Umiyak ako. Nagmakaawa ako na hayaan niya akong bumalik sa pamilya ko. Sa nanay ko, sa buhay ko bilang Athena. Napatingin siya sa akin. Sa mga mata niya may lungkot. Pero hinayaan niya ako. Nagising ako sa kama ko kinabukasan. Pawis na pawis. Basa ang damit ko. Akala ko panaginip lang. Pero wala na akong maalala. Wala na siyang alaala sa isip ko. Hanggang ngayon ko lang ulit naalala. Dahil sa isang insidenteng nangyari sa anak ko. Sa mismong gubat kung saan ko siya unang nakilala. Nawala ng malay ang anak ko. Nang gumising siya, humahagulgol siya. At sinabing, may lalaki raw na nagsabing pinili siya para sa engkantadang mundo. Kaya ngayon ko sinusulat ang lahat ng ito para maalala, para may makaalam. Ako si Athena. Ako ang babaeng minsang inibig ng hari ng mga engkanto sa Beringan. At kahit kailan, hindi ako lubusang nakabalik. Sa mundo nila na napakaganda. Naging okay naman ang anak ko at hindi na muling ginambala pa ng nasabing elemento na nakita niya. Hanggang dito na lang po, maraming salamat. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan to. Pero kung may isa kang bagay na dapat tandaan sa dagat, ay huwag kang magtiwala. Ako si Arnold, taga Leyte. Noong Abril 1998, sinama ako ng mga barkada ko sa Northern Samar para mag-island hopping. Gusto naming puntahan yung Berry Island dahil may sikat na rock formation daw doon. 6 kami sa grupo, puro lalaki at kababata ko lahat. Hindi kami mayaman, pero yung tropa ay sanay sa simpleng bakasyon. Inuman sa tabing dagat, kantsawan sa ating gabi. Tapos pag gustong mag-adventure, papasok ng gubat o paliligo sa malalayong baybayin. Noong 2 araw ng trip, pumunta kami sa isang parte ng isla na bihira raw puntahan ng mga turista. May lokal na bangkero na nagsabing, Huwag na kayo dyan. Walang tao ron. Mapanganib. pero matigas ang ulo namin. Lalong-lalo na ako. Baka exaggeration lang yun. Gusto natin ng tahimik, di ba? Sabi ko pa noon. Pagkarating namin sa nasabing lugar, sobrang tahimik nga. Walang katao-tao. Walang mga bangka. Walang ingay ng sasakyan o musikang karaniwang maririnig sa mga resort. May kakaibang lamig na hindi bagay sa tanghali. Ang ginawa ko ay tumalon agad ako sa tubig.
Bit-bit ang snorkel at fins. Lumulubog lutang ako sa malalim na parte. Sabi pa ng isa kong kaibigan, "Tol, huwag kang lalayo ha." "Okay lang tol, sandali lang to," sagot ko naman. Pero hindi na ako nakabalik. Hindi ko alam kung paano nangyari. Bigla na lang akong hinigop ng malakas na alon pababa. Para akong tinapunan ng semento sa bigat. Hindi ako makahinga. Hindi ako makasigaw. Sa ilalim ng dagat, para bang may humihila sa paa ko pababa. Pagdilat ko ng mga mata, wala na ako sa dagat. Wala na akong nararamdaman na tubig sa balat. Pero wala rin ako sa lupa. Ibang lugar yon. Madilim, malamig. At ang nalalanghap ko, parang usok na may halong asukal. Sa paligid, may mga aninong gumagalaw. Wari ko hindi tao. Mahaba ang liig ng isa. Yung isa naman, puro mata sa katawan. Hanggang sa isang babae ang lumapit sa akin. Maputi ang balat, nangingintab sa dilim. Mahaba ang buhok, pero walang anino. Nakangiti siya pero walang kilay. Walang pilik mata. May suot siyang damit na kulay ginto, pero parang gawa sa mga hibla ng damo. "Dinala ka ng dagat. Nakita kita. Hiniling mong mawala, di ba?" Anya. Oo. Naalala ko noon, bago kami pumunta ng Samar, nag-away kami ng tatay ko. Sabi ko sa sarili ko, sana mawala na lang ako. Hindi ko alam na may nakarinig sa loob ng alon. Tumira ako sa lugar na yon sa loob ng 5 araw. Ayon sa panukat ng mundo natin. Pero sa pakiramdam ko, 5 taon akong nakakulong doon. Araw-araw akong kinakausap ng mga nilalang. Pinapakain nila ako ng puting kanin na para bang bula. Ang ipinapainom nilang tubig sa akin ay mula sa bato. Lahat ng galaw ko, sinusundan nila. "Babalik ka, pero iba ka na," sabi ng babae. At doon ako nagising. Nasa dalampasigan ako. May mga Coast Guard, may nurse, may umiiyak na babae. Ang ate ko pala. May suot akong t-shirt na hindi akin, pero hindi basa. Ang katawan ko, walang sunburn. Pero ang loob ko, parang basa. Naligtas ako noon at hindi ako mapapaniwala. Sobrang gulo ng isip ko. Hindi ko alam kung nangyayari ba sa akin yon o panaginip lang. Balik ko sa Leyte, ang daming tanong ng mga tao. Paano ka nakaligtas? Saan ka dinala? Anong nangyari sa'yo? Hindi ako makasagot, pero simula noon, iba na ako. Kapag naliligo ako sa ulan, may boses akong naririnig. Kapag nagsasalin ako ng tubig sa baso, minsan sumasama ang buhangin. At tuwing gabi, at tuwing 3:00 ng madaling araw, palagi akong nagigising. May parang babaeng nakagintong damit na nakangiting nakatingin sa akin. At isang araw, narinig ko na lang ulit ang dagat. Hindi ako lumapit, pero naramdaman ko ang alon. "Handa ka na bang bumalik? Dinala ako ng alon dito." "Anong handa nang bumalik?" "Basta, handa ka na bang bumalik?" At dito na nagsimula. Tuwing 3:00 ng madaling araw, maririnig ko na lang ang lagabak ng alon sa dingding kahit malayo ang dagat. Noong 4 araw, napuno na ako. Nagbus ako papuntang Katarman. Sumakay ng pambot at pagdating sa Biri ay naglakad mag-isa papuntang Rock Formation. Eksaktong lugar kung saan ako huling nakita. Nagpahinga ako sa gilid ng bell at rockfall. Takip silim na. Wala nang turista. Tahimik. Mas tahimik kaysa sa dati. Nang lumubog ang araw, umangat ang tubig. Umula na parang pinipiga ang langit.
pero walang patak na tumatama sa balat ko. Noong mga oras na yon ay para din akong lutang. Hindi ko alam kung bakit ko ginagawa yon. Ngunit parang may nagdidikta sa utak ko na hindi ako matatahimik kapag hindi ko yun ginawa. Sa ibabaw ng dagat, lumitaw ang babaeng nakaginto. Lumalakad siyang parang hindi dinidikit ang paa sa tubig. Arnold, dinala ka ng alon dahil tinawag mo. Sana mawala ako, iyon ang susi, sabi niya. Binuksan niya ang palad. Nandoon ang manipis, bilog na peraso ng bato na kulay perlas. Nakaukit ang salitang sadang. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin nun. 2 landas. Isuot mo ito, babalik ka sa amin, at mawawala ang kirot sa mundo ng mga tao. O ibalik mo sa dagat, puputol ang tali. Pero kailangan may isara kang pintuan. Anong pintuan? Tanong ko pa. Ngumiti lang siya. At kahit hindi ko makuha ang punto ng kanyang emosyon, dahil nga walang kilay at walang pilik mata, pero malinaw para sa akin. Awa iyon at hindi galit. Hanggang sa nagpasya ako, sumama ako sa kanya sa gitna ng alon. Imposibleng nakatayo ako, pero ramdam kong matatag ang hakbang ko. Sa mismong harapan ng rockpool, humawi ang tubig. Lumitaw ang mababaw na kuweba na mistulang hininga ng bundok. Sa loob, kumislap ang asul na liwanag. Nakita ko ang mga taong nawawala sa beringan. Hindi lang ako pala ang dinala ng alon. May matandang mangingisda, 2 batang babae at 1 sundalo. Lahat sila nakatingin sa akin, tahimik, para bang naghihintay. Kapag isinarado mo ang pintuan, makakabalik sila sa pamilya nila bilang alaala lamang. Parang panaginip. Ikaw lang ang tutulong magdala ng bigat. Paliwanag ng babae. At kung sasama ako, anong mangyayari? Wala nang pangamba, wala nang uwi-uwi. Pero hindi ka na matatanda. Hindi ka na rin tao. Hinawakan ko ang perlas. Uminit ito na parang buhay. Naalala ko ang tatay kong matigas ang ulo, pero tinuruan akong umahon pag nahulog sa palayan. Ang nanay kong maingay pero palaging naghahain ng kape at pagkain. Ang barkada kong maingay sa karaoke tuwing linggo. Naalala kong gusto ko lang talagang magpahinga, hindi mawala. Huminga ako ng malalim. Patawad, miss. Patawad, diwata. Tinukod ko ang lakas sa braso ko at ibinato ko ang perlas pabalik sa dagat ng buong lakas. Sumabog ito na parang kidlat sa ilalim. Umuga ang kuweba at kasabay ng alon. May humigo pabalik sa kailaliman. Nagsigawan ang mga hangin. Naramdaman kong may punit na tali sa dibdib ko. Parang winalis ang usok na nakabalot sa puso ko. Hanggang sa bigla na lang akong nawala ng malay. Nagising na lang akong nakadapa sa buhangin. Madaling araw na. Walang sugat pero ramdam kong pagod ang kaluluwa ko. Sa malayo, may mga taong naghihilera. Coast Guard trainees daw na nagsasanay. Puro sila nakangiti. Pero mukha silang normal na tao, hindi anino. May isa sa kanila ang lumapit. Tinulungan akong tumayo. Pare, safe ka. Anong nangyari? Ngumiti ako. Nahulog lang ako sa bato. At alam kong totoo na uli ang sagot kong iyon. Wala nang alon na tumatawag. Pagka-uwi ko ng Leyte, natulog ako ng mahimbing sa unang pagkakataon. 3:00 ng madaling araw, walang kaluskos. Umulan pero pangkaraniwang ulan lang. At sa bawat pagbuhos, tandang-tanda ko na buhay ang tubig
pero tao ako. Pero kahit ganun pa man, hindi ko nakakalimutan ang babaeng nakaginto. Minsan, pag nasa dagat ako, parang nakikita ko siyang lumulutang sa malayo. Pero hindi na ako natatakot. Pinili ko na ang mundo ko. Pinili niyang igalang ang desisyon ko. Anong maging aral sa kwentong ito? Huwag mong gawing biro ang salitang sana ay mawala ako. May nakikinig na parsa sa likod ng hangin, sa ilalim ng alon o sa mga puno. At kapag umaalingaw-ngaw iyon sa lugar na hindi mo nakikita, baka sagutin ka, kapalit ng kaluluwa mo. Maraming salamat sa pakikinig sa kwento ko. Kung sakaling marinig mo ang dagat na bumubulong sa hating gabi, tandaan mo ang pangalan ko. At isa lang ang masasabi ko, umiwas ka sa alon na iyon. Arnold ng Liti. Okay, next. Hindi ko inaasahan na ang isang simpleng misyon ko bilang photographer ng mga lumang lugar ay mauuwi sa isang pagmamahalang hindi ko kayang ipaliwanag. Isang pag-ibig na bumangga sa pagitan ng dalawang mundo, ng tao at ng mga nilalang na tagabantay ng beringan. Ako si Noel, 33 anyos, taga Cabanatuan. Hilig ko talaga ang maglakbay sa mga probinsya para kumuha ng larawan ng mga lumang bahay, abandonadong gusali, at mga lugar na may misteryo. Hindi ko layunin ang sumikat. Gusto ko lang masalaksik ang mga kwento ng lugar, lalo na yung mga hindi binibigyan pansin ng karamihan. Taong 2002, nang makarating ako sa Samar, dala ko ang kamera, isang backpack na gamit, at chismis na mga lokal tungkol sa isang lugar na hindi raw matukoy sa mapa. Yun ay ang Beringan. Wala raw kalsadang direkta papunta roon. Pero may mga bangkero at driver ng tricycle na bihirang nagsasabi kung paano makakarating. Parang sadyang tinatago. Nagsimula ang lahat sa isang karinderya sa Katarman. May matandang babae na tinanong ko tungkol sa Beringan. Bata, kung ako sa iyo, huwag mo nang hanapin yon. Hindi yon para sa atin. Bulong niya habang inaayos ang pagkain sa bilao. Lola, gusto ko lang naman kumuha ng litrato doon. Gagawin ko pong maayos, wala akong sisirain. May mga lugar na dapat hindi mo nakuhanan. Baka sa halip na alaala, sumpa pa ang makuha mo. Ngunit matigas ang ulo ko. Kinabukasan, may nakausap akong bangkero. Isang lalaking nakasuot ng puting sombrero na tumangging magpakilala. Basta't ang sabi niya lang, dalhin mo ang sarili mo sa gitna ng lawa bago lumubog ang araw. Pag may narinig ang bulong, huwag kang sumagot. Hayaan mo lang. At iyon nga ang ginawa ko. Sa bangkang maliit, tinaha ko ang lawa. Bandang hapon, tila may usok na dumaan sa paligid. Tapos may malamig na simoy. Walang ulan, pero parang basa ang hangin. Doon ko narinig ang mga bulong. Hindi ko maintindihan. At tulad ng bilin, hindi ako sumagot. Nang dumilat ako matapos pumikit ng ilang segundo, ibang mundo na iyon. Wala na yung lawa. May parang kalsadang asfalto, pero wala na isang sasakyan. May mga gusaling parang modernong Maynila, pero tahimik. Walang tao, walang ingay. Doon ko na napagtanto, baka nasa Beringan ako. Ang unang pagkikita, habang hawak ko ang kamera at kinukuhanan ng litrato ang isang Art Deco style na gusali, doon siya lumitaw. Nakaputi at mahaba ang buhok.
maputi at makinis rin ang balat. Pero may kapansin-pansing kulay pilak sa gilid ng kanyang mga mata. Hindi ka dapat nandito. Mahina niyang sabi. Pasensya na. Hindi ko alam kung paano ako nakarating dito. Photographer po ako. Ako si Isara. Ako ang isa sa mga tagabantay ng lugar na ito. Anya, at may kakaibang lungkot sa kanyang tinig. Isara. Hindi ko alam kung bakit, pero pagkarinig ko sa pangalan niya, parang may tumibok sa dibdib ko ng mabilis. Hindi siya nagalit, hindi rin siya ngumingiti, pero may lalim ang kanyang mga mata. Sa isang iglap, inalalayan niya ako. Pinaglakad sa mga kalsadang hindi ko alam kung totoo. Pinakita niya ang sinasabing Beringan. Isang lungsod na hindi pinapansin ng mundo. Sa loob ng ilang araw, hindi ko na matandaan kung ilang araw akong naroon. Sa loob ng bawat oras na kasama ko siya, mas lalo ko siyang minahal. Hindi ko man nasabi agad, pero ramdam kong pareho kaming may naramdaman. Madalas niya akong dalhin sa mga lugar na puno ng ilaw, pero walang araw. May mga halaman doon na nagliliwanag sa dilim. Sabi niya, ang liwanag nila, yan ang nagsasabi kung kalmado ang lungsod. Minsan, tinanong ko siya, bakit mo ako pinapasok dito? Kung bawal naman. Dahil ikaw lang ang taong hindi natakot. At ikaw lang ang tumingin sa akin. Hindi bilang tagabantay, kundi bilang babae. Pero hindi lahat ng bagay ay masaya. Isang araw, habang nasa gilid kami ng parang ilog na itim na ang tubig, bigla siyang natahimik. Hindi mo na ako makikitang muli kapag nilisan mo ang Beringan. Isara, bakit? Bakit ganun? Hindi kami nilikhang magmahal ng mortal. Kapag may lumagpas sa hangganan, may kapalit. Lumingon siya sa akin. At sa unang beses na pagkakataon, lumuha siya. Hindi siya basta engkantada lang. May puso rin siya. Umiibig din siya. Pero tali siya sa batas ng kanilang mundo. Hanggang sa dumating ang oras, dumating ang mga tagabantay. May lalaking matangkad na tila hari sa itsura na nagsabing, Noel, hindi mo na siya makikita pag bumalik ka. Pero kung mananatili ka, hindi ka na magiging ikaw. Hindi ka na tao. Hindi ka na babalik sa mundo mo. Tumingin ako kay Isara. Nasa iyo ang desisyon. Pero kung ako lang, sana manatili ka. Sabi niya. Sa lahat ng pag-ibig na naramdaman ko, walang hihigit sa kanya. Pero may pamilya akong babalikan. May buhay akong di pa tapos. May ina pa akong may sakit. May mga pangarap akong nilabanan. Sa huli, pinili kong bumalik. Bago ako tuluyang makaalis, hinalikan niya ang noo ko. At sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang mainit niyang yakap. Ibinulong niya sa akin. Kapag nakita mong muling lumiliwanag ang tubig ng lawa, baka nariyan ako. Pagmulat ko ng mga mata, nasa bangka na ako, sa parehong lawa. Pero wala na si Isara. Wala na rin ang lungsod. Ngayong taong 2025, andito pa rin ako. Nasa Cabanatuan. Buhay pa si Inay. Nakatapos na ako ng koleksyon ng mga litrato. Pero tuwing gabi, bumabalik sa isip ko ang mga mata ni Isara at ang huli naming halik. Ang lungsod na hindi na mahanap sa mapa. May ilang ulit na bumabalik ako sa lawa, hindi para kunan ng litrato,
kundi para hanapin ang liwanag sa tubig. Dahil kahit hindi ko siya nakikita, mahal ko pa rin siya. At kung may susunod na buhay, pipiliin ko pa rin si Sarah, ang engkantadang tagabantay ng Beringan.